Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa lahat ng mga naka-tune on sa programang Cheer Up the Word Works program. Na pinangungunahan po na aming pastor na si Pastor Sid Kalinawan. Narito po si Sister Lina, si Pastor Sid, na si Sister Mercy. Welcome po sa inyo. Magandang gabi po. Hallelujah. Hallelujah. Thank you po, Sister Mercy. So, makakarinig po muli tayo ng pagbabahagi kung papaanong ang Diyos ay nakakilos po sa amin. No? Ito po ay hindi pagtuturo na dalhin kayo sa isang doktrina o anumang katuruan. Ito po ay pagpapakita ng ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan, gumagalaw at naranasan po namin. At dahil doon, you can cheer up the word works. God bless. Paano, Sister Lina? Okay. Bahaginan mo po kami ngayon. Okay, magandang gabi po muli sa mga kapatid, mga kapatiran, mga kakilala, kaibigan. At kachismisan. Saan man kayo naroon, ang Diyos po ay nasa atin, kasama natin. Amen. Makinig po kayo sa Cheer Up the Word Works upang ang ating buhay ay magkaroon ng pagkalaya sa anumang bagay na ating nararanasan. Amen. Sa panahon nito. Puri ng Panginoon, tayo po muna ay pumikit at tayo po ay manalangin. Opo. Ang mayaming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Sa taon 2024, kami po ay inyong inihatid upang muli po naming maranasan ang inyong pagsama at inyong pagkalinga sa bawat sa amin. Tulungan mo po kami, O Diyos, ang aming mga kapatid, anumang sitwasyon, meron sila sa panahon nito, O Diyos, naniniwala po kami at nagtitiwala po na mayroon ka pong gagawin sa kanilang buhay. Kayo po, O Diyos, ang lubos na lumagay sa aming kalagitnaan, sapagkat ang sinabi mo po sa salita, 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw nasa kanilang kalagitnaan. We claim it, Panginoon. Salamat po ng maraming sa bawat sandali na kami inyong binibigyan ng pagkakataon na ang iyong salita ay aming maihatid, may parating sa aming mga kapatid. Salamat po. Ito po aming nikakasang panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Praise Ang God. tema po natin pag-aaralan ngayon ay paano po tumutulong ang Diyos sa bawat sa amin. Kaya nga pinamagatan, Cheer Up the Word Works. Ang salita ng Diyos ang kikilos sa bawat sa atin. Kaya hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang siyang mag-penetrate, mabuhay at bigyan natin ito ng kalayaan na makakilos sa bawat sa atin. Wala po tayong magagawa kung wala po ang Diyos. Amen. Kasi Pababasahin mo kami, ha? dito po sa Jeremias 29:11 hanggang sa mga sumusunod na talata, makibasa po si Pastor muna dahil siya handa na rin. Jeremiah Jeremiah 29 verse 11. 39, 29, 29, 29 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. hanggang sa mga sumusunod. English po ba? Pwede po ba? Pwede po. So ito po from King James Version po. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Verse 13, and you shall seek me and find me, when you shall search for me with all your heart. Verse 14, and I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations and from all the places whither I have driven you, saith the Lord. And I will bring you again into the place whence I caused you to carried away captive. Tuloy? Okay, doon na lang po. Sa Tagalog po, para mas lalo po nating maintindihan,
Hiniling ko po si Ate Mercy, Sister Mercy na magbasa sa Tagalog. Simula verse 11. Mula verse 11 hanggang 16. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo Amen. at hindi sa kasamaan niyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Verse 13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Oo, tutulungan ko kayo at ibabalik mula sa pagkabihag. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa na pinagngalatan ko sa inyo at ibabalik ko kayo sa sarili ninyong lupain. Okay, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Simula po sa sinapupunan pa lang po ng ating magulang, naroon na po yung plano ng Diyos about sa ating. Ganda ko dyan. Kung paano tayo bibigyan ng buhay ng Diyos. Di po ba, dito rin sa part ng Jeremiah, ang Diyos ang Pater, ang ating Panginoon. Pater, yung magpapalayok. Magpapalayok. Tama po ba? Magpapalayok. Siya yung humuhurma sa atin. Mula sa loob ng sinapupunan ng ating magulang, hinihurma na tayo. Pinangalagaan, kinalinga, Amen. at hindi niya tayo iniwan hanggang sa eton tayo. Nakalabas na tayo sa sinapupunan ng ating magulang. At ngayon po, ang tanong, ano po ang ating ginagawa sa panahon nito? Simula nang tayo maging tao, ano na po ang naging bahagi ng Diyos sa inyong buhay? Sa amin po, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil simula nang makilala ko po ang ating Panginoong Jesus, marami pong pagsubok na dumaan sa akin. Nandyan ako'y duru-duruin, nandyan ako'y pagsalita na hindi ako karapat-dapat humawak ng pera dahil hindi, ako nga po kasi treasurer ng church. 7 years ako naging treasurer pero pinagsasabihan po ako ng ganun. Palibasa, may mga motibo yung kaisipan ng mga sasalita. Minsan po kasi sa talagang may problema sa iba. Oo. So, sige po. Tapos, may nagsabi po sa akin na, yan, si Lina. Wala na yung sister, basta Lina na lang. Yan, si Lina. Hindi marunong humawak ng pera. Kasi po, ganito po yun ah. Inutusan po ako ng aming pastor na pumunta doon sa naming kapatiran. Dahil pagagawa po yung church, ang nangyari po, hindi po ibinigay sa akin yung pera at siya ang humawak. At yun din nagsalita sa akin na hindi ako karapat-dapat na humawak ng pera. Oo. Minsan kasi talaga kapag ewan ko, no? Pero ano po bang, ang church kasi minsan, pag hindi guided talaga ng Panginoon, may problema no? Hallelujah. No? Talagang may mga ganyang sitwasyon talaga. Kaya po napakahalaga na tayo po ay nakatutok talaga sa Word of God. Sa loob po ng church, makikita po natin, ang sabi nga ng Panginoon, ay sabi ni Panginoong Jesus kay Pedro, kay Pedro, sabi ng Panginoon kay Pedro nung namatay na at nabuhay na muli ang Panginoong Jesus, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sabi po sa English, do you love me? Ano ang sagot ni Pedro? Yes, Lord, I love you. Then ang sabi ng Panginoon, feed my sheep. At tinanong uli siya at sumagot ulit, feed my lamb. Sabi niya ganon. So makikita po natin, sister, sa loob ng church, meron talagang sheep at merong lamb. Ano ibig sabihin nun? May baby, may baby at merong matured. At kadalasan po ay nalalagay sa tungkulin ang mga baby. Kaya naranasan nyo po marahil yon. Pero yan naman po ay mga problemang nagaganap dahil nga dahil baby pa ang marami. Pero ang sabi ng Panginoon, feed, pakainin mo sila.
Ibig sabihin, maging aware, maging handa tayo na sa loob talaga ng church, merong ugaling baby at merong ugaling matured na. Kahit matanda na. Oo, ang ganyan ng Pero ang maganda po nito, sa kabila po ng ganito na lang natin nilagay, no? Sa kabila po ng mga naging sa paglilingkod kasi sa Panginoon, talaga marami tayong sasagupaing problema, no? Ngayon sa mga problema pong nangyari, sister, no? Sa inyong church na naranasan na inyo pong pinaglilingkuran noon. Ito ay malaking bagay para po sa mga nagse-serve sa church. No? Kayo po ng mga hindi na iintindihan ng iba na pagsasalitaan ng hindi maganda, dapat po nating maunawaan na talagang gano'n, meron pong matured at merong baby, merong hindi pa matured sa loob ng church. Hindi pa nila kaya mag-isip ng tama at wasto at minsan nalalagay po sila sa posisyon, nalalagay sila sa mga tungkulin, no? Na yun na nga, delikado. At naranasan mo nga, sister, na nasa posisyon pero pinagwiwikaan ka ng hindi maganda. Magandang marinig namin. Ano po ang naging tawag doon, naging damdamin nyo? Paano nyo po, siyempre, nung una, sumakit ang damdamin nyo. Masakit talaga, no? Masakit talaga. Masakit talaga yon, pero paano mo ito napagtagumpayan? Lahat naman tayo may pinagdaan ng ganyan, no? Paano mo napagtagumpayan? Tutok tayo dun sa paano mo napagtagumpayan. Kalimutan natin yung pagiging baby ng isa, pero paamal at talagang nangyayari yan at kailangan po ng bawat isa. At hindi lang sa church, no? Maging sa bahay, ganun po talaga. Oo, ganyan talaga. Napagbibintangan tayo ng hindi naman natin ginagawa at mas magandang ating intention, ngunit hindi rin siguro, hindi rin naintindihan nung pumupuna sa atin. Minsan nga, may mga tao talaga o may Kristiyano na para bang ang pakiramdam niya, ang kanyang calling, pahirapan yung kapatiran. Silipin ang lahat ng mali. May ganon. So, paano mo po, para makatulong po sa ating mga kapatid, kakilala sa kanila mang loob ng tahanan na sila'y napagwiwikaan, no? Paano mo na-overcome yun? Una-una gusto namin malaman, paano ka nasaktan? Gaano kalalim ang sakit, ang sugat, no? Para bang awitin ng crying in the rain, I'm crying. Pero napupuri po ako sa Diyos dahil Yung muna bago ka nasaktan ka, gaano kalalim? po. Talagang masakit po sa kalooban, parang gusto ko nang hindi na umattend, hindi na makipag-usap sa kanila, pabayaan ko na lang. Oo. Pero Bahala kayo dyan, no? salamat po sa Panginoon dahil po, ito po ang dahilan. Paano? Every day, every 4 o'clock in the morning, meron po kaming group na pangalan ni So, Daniel. teka muna. Kala ko yan ang dahilan eh. Hindi, kala ko yung makapal-kapal, pinagpapalumong gano'n. Joke lang po. Sige, tuloy. Every 4 o'clock in the morning, meron po kaming prayer and fasting doon sa church. Hanggat di kami nagkahiwa-hiwalay ng church na yan, hindi kami timigil dito. Ng pag-aaral, pananalangin, at doon po, sabi ko, walang kwenta yan, gawa lang yan ako ng kaaway. Para ikay linlangin, para ikaw paalisin, para... Distraction ang tawag dyan eh. Distraction. Kapag na-distract ka ng Satan, yari ka. Lalo ko pong pinag-ibayo yung makatulong sa church. Nagpapagawa po ng building, ang ginawa po namin, pumupunta ako doon, tumutulong po ako ng pagpapala ng buhangin. So, okay, kaya nga ikaw may hawak ng pera minsan, ano? Yung pambili siguro ng materyales. So, ako po nung tagang treasurer doon so ang ginawa mo, imbis na magtampo, hindi lang pera hinawakan mo. Pati pala. Paano po? Ako tumulong din akong ganyan dati. Tuwan-tuwa sa akin eh. Kaya lang nung bandang huli, nasermonan ako. Kasi lahat, ikaw, tumutulong sa paglalagay ng buhangin. Ako, kasi yung hollow blocks, pinagpatong-patong, may bakal yan eh. O kada lagay nila, pagtalikod nila, itinataas ko naman. Ayun, humuna. Joke. Tapos po, nagtatali po kami ng bakal dahil para lagyan ng buhangin nga nung si pastor po yung tagahila. Pastor nyo nun? Ang tagahila ng karitilya. Oo. Para ibuhos doon sa loob. Ilang taon ng pastor nyo nun? Bata pa? Ano po, may asawa na po siya. Hindi. Ako nga, nag-asawa, 18 eh. Ikaw naman, no?
Ayan, ganun po ang nangyari sa amin. So mas lalo mong Lalo ko pong... ibinigay ang sarili mo. Kasi sa pag paggawa sa iintindihin Panginoon. ko po yung mga, bagamat masakit, bagamat gusto kong gumive up, hindi po ako hinayaan ng Diyos na mangyari sa akin yun. So number 1, imbis na magtampo, maging sa pamilya, mas lalo tayong tumulong kung paano maayos, gampanan ang pwede nating gawin sa loob ng ating pamilya. Kaibigan, kapatid, hindi tayo napunta rito sa mundong ito ng para pampasikip lamang. Ang Diyos ay may intention sa atin kung ba tayo nilagay dito. Wala sino man din sa atin ang nakapili kung sinong gusto nating magulang. Wala. Nung ipanganak tayo, sila na yung magulang natin. Ibig sabihin, ang Diyos ang pumili ng magulang natin. Ibig sabihin, ang Diyos ang pumili sa pamilya natin. At dahil siya ang pumili, bawat isa po sa miyembro ng ating pamilya ay mahalaga. Kung hindi man nagkakaintindihan, ang mahalaga ay hindi yung kung sino ang tama, kundi sino yung nakakaunawa. Pag ikaw ay tulad ngayon, nakauunawaan mo yan, totoo yan eh. Magiging maganda lahat eh. Magiging maayos yan. Mag-isang mga kapatid, meron diyang ayaw kang tulungan, nakita na ikinahihirapan pero andun pa rin siya. So, yun ang number 1, no? Huwag mong babayaan na yung iyong sakit na naramdaman ay madistract ka. Imbis na ganon, gampanan mo pa yung pwede mong gampanan doon sa loob ng samahan o ng pamilya o ng anuman na kinalalagyan mo, maging pagkakaibigan, kung paano mai-improve pa yung loob. Hindi yung para sa'yo lang, kundi yung para sa lahat. Number 1, anong kasunod? Ako po, kasi nung po nagtatrabaho po ako, bago pumunta doon sa church, bago magtrabaho sa church, bago po kami... Hindi, ako lang ang nahuhuling tumitingin eh. Bago ako natin sa kanila. Para, ganun sila sabi sa kanila. Bago po ako pumunta sa church, ako po, madaling araw pa lang, naluluto ko na at inahanda ko na yung ititinda ng aking kapatid na pagkain na babaunin ng mga estudyante, champurado, lugaw. So, ibig sabihin, sa pamilya may tungkulin ka pa rin. Opo. Yun po ang aking ginagawa araw-araw. So, hindi mo anak yung mga yun, ha? Dalaga po siya eh. Hindi nga, dalaga po siya. Opo, single. Inborn single po. Inborn single. Hindi kayo nagkita ni Paul kasi eh, no? Hayaan po natin sila. Nauna siya eh. Okay, ulit. At yan, bago ko umalis, talagang... Umalis papuntang church. Bago ka pumunta ng church, oh, grabe yung paglilingkod mo, no? Inuuna mo muna yung sa loob ng tahanan na kung saan, hindi ka naman ang tatay ng tahanan, hindi rin ikaw ang ina. Opo. Yung inihanda ko po yun para itinda ng aking kapatid. So, tumutulong ka rin sa loob ng tahanan. At pagdating ko naman, pagkagaling din sa gawain, din sa mga sa alas 8 na, doon ko naman huhugasan yung mga pinagamitan ko. Pinagamitan namin sa pagluluto. At saka yung mga pinagkainan ng iba. Hindi po, puro balot po yun eh. Puro balot. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil eto ako. Sabi ko mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ang patuloy na nagpapakilala at naghahanda ng ating buhay sa ating kinabukasan. Naniniwala po kami kasi karanasan mo no? Ibig ko sabihin, nasasabi mo ngayon kung paano no? Ang ginawa mo at nakatutulong po sa lahat. Isa pa po, hindi po ako humihingi kahit na kung anong maibigay sa akin ng pera, kung ano. Kasi pagkatapos po noon, tatakbo po ako doon sa Norwegian missionary dahil doon po naman may yung kaprasong, ano ba sa tawag yun, yung hanap buhay na ano lang, extra. Sideline, extra. Tama kayo, extra, sideline. Extra. Ako po yung naging coordinator doon sa Norwegian Missionary Alliance. At yung sinusweldo ko doon, sinishare ko pa rin sa kapatid ko. Kung anong kailangan na bilhin, halimbawa katulad pang grocery, okay lang. Hindi po ako nanghihingi sa kapatid ko. Maski hanggang ngayon, hindi ako nanghihingi. Ilan taon ka na ngayon? 77 na po. Isipin niyo po sa loob ng 77 taon. No? Hindi ka naman naghihirap no? Actually, nakarating pa to sa ibang probinsya, no? Saka na natin share yun, no? So ang nakikita ko po sa Third Mercy, naglagay ang Panginoon ng talagang damdamin no? Puso.
may ganun talaga. Mm. May ganun talaga na kagaya mo, na Salamat po sa Diyos. pero hindi martir ang tawag dyan, hindi nagpapakamartir no? Hindi nagpapakamartir. Talagang ikaw ay isang pagpapala at biyaya sa mga nakapaligid. Salamat po sa Diyos. Di ba? Sa mga nakapaligid sa iyo. Ibig sabihin, ang sinumang taong makakasalamuha ka ay nagkakaroon ng biyaya dahil sa uri ng pagkatao na binigay ng Diyos sa iyo. Ang masasabi ko po ngayon, kayo po ng mga pakiramdam niyo, ako na lang lagi, ako na lang ba, ako na lang ang kakaawa. No? May mga ganun may mga ganyan. Pero katulad po ni Sister, na-realize niya na yun ang the best mong pwedeng gawin Na-realize niya na yun ang malaking ambag niya. Salamat po sa Panginoon. Kaya wag po tayong tawag doon, bibitaw. Sabi nga nung kaibigan ko na nababanggit ko, nung aking isang kumpare, si Broco Marvin, at yung aking naanak, dalawa po sila magkasama sa ministry, lagi nilang sabi, ka-faith lang. Faith, kapit. Pero pinagsama niya, ka-faith. No? Huwag tayong bibitaw. Kayo po na binigyan ng Panginoon ng ganyang tungkulin sa church at sa pamilya, at sa trabaho, sa opisina, huwag tayong magtampo. Gawin natin ang pinaka-the best na pwede natin gawin na nakatutulong tayo. Kanina po, hindi ko sabihin ng pangalan ng tindahan, may binili po akong pagkain. So, kitang-kita ko yung isang crew, ang tawag dyan, crew. Walang ginawa kundi maglinis siya ng naka-uniforme rin siya, katulad ng mga uniforme ng kasama niya na nagsiserve. Pero siya ito yung mga kaha, tawag ba ron? Kaha. Yung machine, no, ng pagkwenta at pag-order. Itong mesa na pinaglalagyan, kita ko, spray siya ng spray. At parang bawat katabi niya, parang binobos niya, ganon. So kita ko, sa baba, malayo ko dahil inaantay ko yung order ko, kita ko, ang paa niya baluktot. Hindi mo makikita sa muka. So, ang paa niya, simula sa tuhod, nakaganon. Babae siya. So, matagal niyang nililinis yung bawat linisin niya. So, ang nakita ko, hindi ko napigilang manalangin para sa kanya. Dahil, nakikita ko sa batang yun, mga bata ang mga nagiging crew, no? Yung pagiging, yung matyaga, at hindi pag-surrender sa buhay. Hindi pag-surrender sa buhay. Babae siya na tagilid no? Kitang-kita mo, paglakad niya, pumipitik, no? Tagilid. Ganun, basta tagilid yung paa niya, simula tuhod pababa, takuhan niya na makapagtrabaho. Sabi nung iba, sinong tatanggap sa akin sa ganitong kalagi? No! Walang imposible sa Diyos. What God cannot do not exist. Tandaan po natin yan. Ano mang hindi kayang gawin ng Diyos, wala yan. Wala yan. Pero tandaan natin, kung ano ang pwede natin gawing the best, kung ano man kalagayan natin, sabi nga ni Sister, gawin natin. Pero yung babae nyo talagang, matyaga. Alam niya yung kalagayan niya, kaya siya ay nagsusumikap. Kaibigan, walang hindi kaya. Walang hindi kaya. Kaya mo. Huwag kang bibitaw. Number 1, sabi nga niya, kailangan ng salita ng Diyos. Bagamat wala pa kaming binabanggit, pero ang sabi ng Lord, babanggit po kami ngayon, ang sabi ng Lord, ay yung binasa natin kanina, no? Yung binasa niyo. Sa Jeremiah, ang sabi nga doon sa Jeremiah, alam ko, ikaw naman magbasa, pinabasa mo sa amin kanina yung verse 11. Verse 11 ng Jeremiah 29. Hallelujah. Ako lamang ang nakababatid ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo. Amen. At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So Panginoon, magandang plano. So kailangan malaman natin niya sa Kanya. Pero kinakailangan ikaw
Kikilos. Amen, kikilos ka. Ikaw mismo ang unang magmahal sa iyong sarili. Ang pagmamahal na yun, hindi yung aawain mo. Si sister, 77. 77. 77 years old. Kung tutuusin nga po hanggang ngayon, yun pong kapatid na tinutulungan ko noon, ngayon po medyo mahina na rin, inaayos na siya. Anong inaayos na? Tinutulungan na sa pagtayo? Opo. Kala ko, inaayos mo na. Dito yung ulo, dito yung kamay. Kasi dinadayapiran na rin po siya ngayon. Ako lang po ang sa tulong po at Isa kang biyaya, isa kang pagpapala. sa biyaya po ng Marahil may kaharap tayo ngayon ganun din. At marahil may kaharap tayong kayo naman ang tumatanggap ng biyaya. Panahon na po para kilalanin nyo naman yung ginagawa nila. Amen? Opo. Tulad ni sister, ngayon paparangalan ka ng Panginoon. Saludo ako sa iyo. Salamat po sa At purihin ng Panginoon, hindi ako yung pinaglilingkuran mo. ang Diyos po. Ah, Ang ating hallelujah. dapat Hallelujah, no? So, malaking bagay, malaking tulong, malaking kaunawaan para po sa ating lahat ang makadinig po ng gantong uri ng share, gantong uri ng pagkilos na ginawa ng Diyos sa atin. Dahil niniwala po ang kilos ng Diyos yan sa iyo. Maputol ko po muna bago tayo magpatuloy sa sinasabi po ni sister sa kanya pong pagpapatotoo ng ginawa ng Diyos sa kanya. Sabi ng Bible kasi, kung meron ka mang gustong ipagmalaki mong ginawa ng Diyos sa iyo. At yan yung mga ginawa ng Diyos. Next meeting po natin, pag nagtagpo-tagpo po kami, at isinagawa muli ang Cheer Up, the Word Works program, ang makikita po natin na mag-share ay si Sister Mercy Cruz. Ipapakita po niya kung paano nakakilos ang Lord sa napakahirap at napakabigat na kalagayan ng buhay nila nung siya po ay bata pa. Oo, nung bata pa si Isabel. Siya po ay bata pa. Bago niya, grabing kalagayan, no? Kaya abangan niyo po 'yon kung paanong nakikita niyo po ito pong ating programang ito ay ginaganap po natin sa lugar ng kanyang bahay, no? Maayos, isang negosyante na, pero ano po ba yung dating buhay nila? Paano po hinarap ng positibong pag-iisip sa biyaya ng Diyos? Hindi niya alam, hindi ka pa born again nun no? Pero ang Diyos kumikilos na pala, makikita niyo po yun. So kahit pala hindi tayo mananampalataya, may mga Bible verse na makikita natin na kumikilos pala ang Diyos. Ganun kamahal ng Diyos ang lahat ng tao. So balik po tayo kay sister, ang natututo kami, sister, no? At napakasarap makasama ng kagaya mo. Salamat po sa Panginoon. So ngayon, tulungan kita, no? Oo. Kasi ang dami mong siguradong excited na sabihin, pero meron akong gusto ring madinig na excited at alam kong ganun din sila. So, bukod doon sa church na pinaglilingkuran mo, at bukod doon dati, oo, at itong kapatid mo na hanggang ngayon ikama mo, no? Ano naman ang so hindi ka sumusuko no? Ano ngayon alam ko sigurado mahirap yan Alam mo, isa sa mahirap sa pag-aalaga din sa sa may sakit. Minsan hindi naman napapabait ng sakit ang isang tao Minsan yung nag-aalaga sa kanila inaaway pa nila Ang di nila alam, plus pa ang pinagtitiisan, kaibigan. Kung ikaw man ay may nag-aalaga sa iyo, no, mapalad ka. At mamaya mananalangin tayo para sa iyong kagalingan din, no? Paalala niyo 'yon, ha? At ngayon, gusto ko malaman mo rin kung ikaw inaalagaan, doon muna sa inaalagaan. Minsan hindi lamang yung hirap ng katawan, sister, no? Alam mo ba yung sasabihin ko po ito, maunawaan nyo. Dahil hindi ito nare-realize ng marami. Hindi lamang yung hirap ng pag-aalaga, kundi yung hirap na tinitiis mo rin ng amoy ng inaalagaan mo. Hindi napapansin ng iba yon. Kasi hindi na niya kayang kumilos No? Kaya kung kayo po ay tagapag-alaga, praise God. May taong nakikinabang ng kalakasan mo.
at kung ikay inaalagaan, panahon na para kilalanin mo naman, amen, yung pagpapagal ng taong kapatid mo o sino man, o magulang mo marahil, na nag-aalaga sa iyo. Para mas maganda ang daloy. Mas maganda ang daloy ng biyaya at pagpapala. Naniniwala ako, kalooban ng Diyos ang kagalingan. Mamaya mananalangin tayo. So tuloy mo, yung kapatid mo ngayon, ikaw na ang nag-aalaga. Ganong kalaki? Tinaway, pakitas mo nga yung muscle mo. Pati, kita niyo yung muscle na yan? Hindi muscle, muscle. No? Mataba po yung aking kapatid, 54 kilogram. 54, mas maliit sa akin ng konti. Kanyang Kasi may sakit. Pero muscle yan talaga, ha? Yung kanyang timbang po. Kaya nga timbang niya 54 kilogram. Kasi ako, 68 ako eh. Nagbabawas nga ako ngayon eh. Sobra po ng taba, pero nakakaranas. Pero galing ako sa 72. 68 na lang. Hindi na uli ako nagkakanin. Pag nagrahain si Sister Mercy ng masarap, kakanin ako. Ito po, nakakaranas po ako ng hirap ng katawan. O sige, paano ngayon? Ano bang nangyari? Anong kalagayan? Paano mo siya inaalagaan ngayon? Alas 6 pa lang po ng umaga, bukas na po kami doon sa DCAS. Teka ha, alam niyo po, kaya ako nakikitang masaya ka rin naman, no? Dahil sa patnubay ng Diyos. Kasi sa iba, mag-share yan, talagang umaatungal na eh. Bagamat gusto mong maluha, pero masaya ka eh. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Buksan ko na po yun sa DCAS, mga salita ng Diyos, hardin ng panalangin po. Ang anak ko madalas guest dyan, tungkol sa family. Opo, family matter. Oo, madalas siyang guest dyan. Diyan po, binubuksan ko na, habang naman pinakakain ko na siya, inihanda ko na yung kanyang, yung para siya linisin, ayusin, alisan ng diaper. Ilan taon na siya ngayon? 90 po. 90? 4? Buh! Then, minsan po napagsabihan ko siya, kasi minsan sa service sa church. True to life po ito, ha? Napagsabihan ko po siya na, kaka, kasi lang mahilig siyang magpapansin. Kapag inapangalanan siya doon sa church, doon mismo nasa pulpit yung nagsalita. Nandiyan po si Kalume, matanda na, pero siyempre matanda sa church, member ng church, pero hanggang ngayon nato pa. Sabi ko, kaka, kapag ikay na pagsabihan ng ganun, ibabalik mo sa Diyos ang papuri. Kasi hindi natin, gusto ng Diyos pararangalan natin siya doon sa mga tinatanggap natin. Yan man napansin ka, na ganun. Po yun, tama po yun. Pero excited ako doon sa paano yung pag-aalaga, hirap mong nararanasan at paano mo ito nalalagpasan. Po, salamat po sa Panginoon dahil ito, bagamat nahirapan ang katawan ko. Ikaw na bumubuhat sa kanya. Hindi po naman. Meron po, gumawa po ako ng lubid. Saan mo tinali? Sa leeg? Sa pamakuan. Tapos saan nakatali? Pagka siya babangon, hahawak siya doon. Kala ko naman yung joke lang. Akin po siya inaalalayan. Pag walang lalaki na mag-aalala. So, doon siya kakapit? Doon siya kakapit, so alalayan ko naman siya. Kuminsan po naman kumot. Ibabalabal ko yung kumot sa kanya. Hihilahin ko siya para siya makatayo, makaupo. Ilang kilo ka? 45. 45? Ba, mas mabigat siya ng malaki. Ayun po, sa biyaya po naman ng Diyos, nakakaraos kami. Ngayon po talagang dumadain po ako. Sabi ko doon sa isang anak na sa Tayuman, sabi ko, pumunta ka naman dito, tulungan mo naman ako. Hindi ko kakayanin ito. Sabi ko, minsan nakapagsalita po ako. Normal normal. Kung yun to, kasi, kumbaga sa ano lang siya adapted. Okay po, sige po. Doon sabi po tayo ko, sa kung paano, yung mismong tunay na anak, ayaw kalingain yung kanyang ina, pag hindi niya kinalinga, ito pa kaya nagpalaki sa kanya, ang kakalingain niya. Kumbaga siya, nagkaroon din ako ng sabi sa akin ng... Nagsisi ka naman? Nagsabi sa akin ng kapatid ko, sinalita mo ata na may panunumbat. Sabi ko, wala, sa sarili ko lang yun. Sabi ko yun, sa sarili ko lang yung mga ganun salita kasi
kapag ang isang tao nakakaranas na ng paghihirap, Hirapan ka na, masakit na rin ang iyong ang katawan mo. May tumutulong nga po sa akin na yung anak na lalaki, tumutulong man lang po siya ng pagbubuhat. Pero hinahawakan pala sa may ira na. Sabi ko, napakalaki rin ng katawan. Anong nasasabi mo sa Lord sa kalagayan na ikaw ang Sinasabi ko sa Lord, tulungan mo po kami. Paano umaga pa lang paano ginawa bukod sa ikay nakikinig sa istasyon na radyo, no, kasi wala kang ibang means, no, wala kang YouTube o na pwedeng mga preaching, no, hindi mo mapakinggan yung ibang online, kaya preaching din naman ang nandoon, oo. So yun na lang yun ang pinaka word of God na pwede mo kagad madinig, no? Kaysa kung ano-anong balita, no? So paano sister ang ginagawa mo pag yung sa umaga pa lang, kasi kadalasan ganito sabi ng iba, eto na naman ang araw, di ba? Walang pagbabago, di ba? Meron naman Lunes, Martes, di ba? Meron naman kung tutuusin. Kaya lang ibig sabihin nila yung kanilang ginagawa. So pagising mo ng umaga, anong una mong ginagawa? Ayun, inaano ko siya, magsasalta na ako sa Diyos na Lord. Humingi po ako sa inyo ng tulong. Magkaiba tayo. Ako kasi, unang pa lang, binubuksan ko yung mata ko. Yun ang una kong ginagawa. Hindi. May ginawa lang po, Mr. Mercy. Hingi po ako ng tulong na gabayan po ninyo kami at lakas. Kasi alam mo yung buo mo maghapong gagawin, no? Humingi po ako sa inyo ng lakas. Ganyan din naman yung aking kapatid. Pagalingin kung ano pong ang inyong layunin at plano sa kapatid ko, ipinagkakalog ko po sa inyo. Wala po kaming magagawa. So doon natin tapusin, no? Anong ibig mo sabihin ng kung ano po yung inyong layunin? Lakasan, ng maging kagalakan po ito, bagamat may hirap, nais kong magkaroon ng paggalakan. Kaya pag ako nagpunta sa Sierra, kay Ismael ako, nakarap ko sa salamin, Lord, salamat po. Nag-i-ismail ako sa harap ng salamin. Sabi ko, Lord, sa inyo ko po ipinagkakatiwalang lahat. Ang buong maghapon at ang mga araw pang darating sa buhay naming magkapatid. Sa inyo po itinatalaga. At kung ano man po, Panginoon, ang kalooban mo po sa bawat isa amin, mangyari po ang iyong kalooban. Hallelujah. Kung ano man po ang inyong kinakaharap ngayon at kinalalagyan sa buhay, alam nyo, ano mang problema, sa dami na nating napag-usapan dito, no, sa programang ito, no? Simula nung pagsamasamahin tayo ng Panginoon na maging ganito ang programang Cheer Up the Word Works. Bagamat nung una ito ay nung panahon ng pandemic, no, na plano. Nasasabi pa po ng mga kasama ko, kasi may service po kami na hatid sundo sa church. Sister Lina, kumusta nang si Kalumeng? Sabi ko, ayun po, alagain na, sabi ko gano'n. Binibigyan ka ba naman? Sabi ko, binibigyan po ako ng sakit ng katawan. Hindi ako nagtataka kung bakit nagkaganon yung church nyo, no? Pero balik tayo. Ano ba pinagtutunan? Hallelujah. No? So, napakaganda ng karanasan, no? Ano man ang kalagayan, hallelujah. Siguro naman nababanaad nyo, kaibigan. Nambubuli pa. Nakikita nyo po siguro ang buhay ay hindi isang parang komeding pelikula lamang. May dadaanan po talaga tayo. At tandaan po natin, sa ating dinadaan ng mahirap, huwag po tayong tatambay. Opo. Huwag tayong tatambay. Ibig sabihin, lalagpasan natin yan. Tulad nga ng ating binasa, tapusin po muna natin dito. Okay. Ang kagandahan po nito, siyempre nakakaranas ka na ng sakit sa katawan din, no? Pero hindi siya iginugupo. 70 plus? 77. 77? 77? Grabe, no? Ayun ang sabi ng Diyos, 77. 70 times 7. 70 times 7. No? Ibig sabihin, walang hanggan. No? Walang katapusan. So, tingnan natin anong uli ang dapat na pagtuunan din ng ating isipan patungkol sa Lord. Ito po ang sabi niya, 29:11 ng Jeremiah.
Alam ko paano nyo tutuparin ang mga plano ko para kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Mabuting kinabukasan ng buhay ay pag-asa. No? Puri ng Panginoon. Yung ang kapatid niyang inaalagaan, na noon ay tinutulungan niya, ngayon ay ratay na, ay hanggat buhay ang tao, may pag-asa. Naniniwala po ako na mas magandang aalis tayo sa mundong ito, hindi sa pamamagitan ng sakit karamdaman. Kung paano ayaw ng Diyos na nagkakasala tayo, ayaw din niya na may sakit tayo. Ayaw niya. Ayaw ng Diyos. No? Actually, sabi ng Bible, praise the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. And forget not all of His benefits, who forgiveth our souls and healeth us. Ang Diyos na nagpagaling sa atin, ang nagpatawad sa atin, at ang Diyos na nagpapagaling sa atin. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y mayroong mga sakit sa ating katawan. Hindi maiiwasang may maramdaman tayo. Sabi ng iba, pag tumatanda na, nagiging masasakitin. Hindi po totoo yun. Hang tumatanda na humihina ang katawan, pero hindi ibig sabihin kinakailangan mong magpagupo sa sakit. Hindi mo na lang magagawa yung mga dati mong ginagawa sapagkat habang tayo pinagkakaedad at tayo nasa Panginoon, lumalakas ang ating espiritu. At dahil lumalakas ang ating espiritu, yung espiritu natin, ang nananagumpay laban sa ating katawan. Paring humina. Hindi na ako makakatakbo nung dati kong takbo. Marahil may maramdaman din ako masakit sa aking physical na katawan. Pero hindi ibig sabihin igugupo ako nun. Sapagkat hanggat buhay tayo, ang sabi ng Panginoon, sa magandang hinaharap mo. Dahil bukas, mayroon tayong bagong kakaharapin. Bukas ng buhay, may bagong tayong kakaharapin. Sapat ang bawat araw, tayo mabuhay ng may pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. At kung ano man, sakit karamdaman na meron ka, kaibigan, kapatid, nais kong manalig ka. Ang sabi ng Panginoon sa Acts chapter 10 verse 38, pakibasa nga sa iyo, sister. Acts 10:38. Nung ang Panginoong Hesus ay narito sa lupa, bago siya umakyat sa langit, ito po ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Acts, mga gawa, patapos po ng Matthew, Mark, Luke, and John, makikita po natin ang gawa. Chapter 10, verse 38. Pakibasa po, Sister Lina. Verse 38 Opo. ng gawa. Gawa 10:38. Nasaan ka na? 39, 38. Nasaan ba yung 38? Nawawala. Meron yan, nandiyan lang yan. Opo. 39 and 38. Ito. Yung, Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaraon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. so sino nagpapahirap? Dyablo! Lahat ay pinapagaling niya na pinapahirapan. Ayaw ng Diyos na tayo pinapahirapan ng sakit karamdaman. Kaibigan, ayaw niya. Pero kinakailangan nating bayaan ang Panginoon ay makakilos sa atin. Ang Panginoong Hesus noon narito. Pero nung siya umakyat sa langit, ang inutusan niya ay ang mga disipulo naman. Tayo. Noong ang Panginoong Hesus sa bawat puntahan niya, gumagawa siya ng mabuti. So, mabuti ang pagpapagaling, masama ang sakit. Tama? Tama? Eh, ang Panginoong Hesus wala na dito. I mean, umakyat na ng langit. At naiwan ay tayo. At bago siya umakyat ng langit, ito ang sabi niya sa mga disipulo. Mark chapter 16 po, Sister Mercy. Kabila mo po ng Juan, Matthew, Mark, Luke, Marcos ano po? Mark chapter 16. Tingnan po natin ang verse, simula sa verse 15, pakinggan po natin. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao.
Tuloy. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. At ito ang mga palatandaang makikita sa mga taong sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Magpapalaya sila ng masasamang espiritu, magsasalita sila sa ibang mga wika. Kung dumampot man sila ng mga ahas o makainom ng anumang lason, ay hindi sila mapapahamak at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kanilang mga kamay. So makikita po natin, umakyat ng Panginoon, at bago siya umakyat, sasabi niya, humayo kayo. At ang sasampalataya sa ituturo ninyo, ang tatanggap sa Panginoon, ay siya namang pinagkatiwalaan ng Panginoon na magpagaling sa may sakit. Ibig sabihin, kalooban ng Panginoon na ikaw, kung meron na sakit karamdaman, ay tumanggap ng ng kagalingan. Kaya ako po ay nakikusap kami. Please share this. Sapagkat isend mo sa kakilala mo at kaibigan na marahil ay iginugupo ng sakit karamdaman. At naniniwala ako sa pangalan ng Panginoon, you will receive your healing. Ang sabi po ng King James ay they shall recover. No, they shall recover. Ang mga may sakit, they shall recover. Ibig sabihin, pakinggan nyo pong mabuti, hindi kagad on the spot makikita mo na wala na yung sakit. Ibig sabihin ng recover, unti-unting gumaling na siya pero unti-unting babalik. Amen? Ang kanyang kaayusan, ang kanyang kalakasan. Habang ikaw ay natutulog, umaayos ang iyong pisikal na katawan. Amen? So, kung sakaling manalangin tayo, parang wala kang nakitang anumang pagbabago, hindi yun eh. Ang mahalaga ay sinabi ng Panginoon, you will recover. At araw-araw, kada gising mo makikita mo. Sa una, syempre, hindi pa ganun kalaki ang pagbabagong makikita mo. Alam niyo yan? Amen? Alam niyo yan? Kayong mga nakaranas sa sakit, kasi ang katawan din mayroong kakayanang mag-heal ng sarili eh. No? Hallelujah. So, tayo po ngayon, ayon sa sinabi ng Panginoon, you shall lay your hands on the sick and the sick shall recover. Kahit hindi ka po namin, hindi namin kayo ma-itatouch, pero pwede mong iunat tamay, patungo po sa screen. And God is not limited by space and even time. Ibig sabihin, nasa ibang bansa ka man, magkaiba tayo ng oras. Ibig sabihin, kung ito'y mapanood mo after nitong araw na ito, hindi po nalilimitahan ng Diyos. We will stretch our hands, you will stretch your hands, and by the power of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, and the name of Jesus, you will receive your healing, and you will recover. Amen. Hallelujah. Iunat po natin sa kanila, iunat nyo yung kamay, kayo po na may sakit karamdaman. Oh, glory. Raborondo, segreastra, astra, nonter. Legaranta, ros, creantalos, krahande. Rebo, syoto, korondos, kradande. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Salamat po. Salamat po, aming Ama, na hinding-hindi mo po tinalikuran ang lahat ng nilalang mo. Dahil sa pag-ibig mong ito, at ang tao'y papunta sa kapahamakan, sa pag-ibig mong ito, ipinadala mong yung bugtong na anak na si Jesus, at ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkos, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Buhay na maayos, buhay na matagumpay. Mamaya po ay tatanggap ang mga kaharap namin ito sa programang ito. Ngunit sa oras na ito, ang pinadala mong Panginoong Hesus ay siya ring Hesus na nagpagaling sa may mga sakit noon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. At iniutos ng Panginoon bago siya umakyat, ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magtataglay ng kapangyarihang tulad po ng pagpapalayas ng demonyo at pagpapagaling sa sinumang may sakit. Hindi kami kundi ikaw, Panginoong Hesus. Hallelujah! Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Wonderful, precious, Holy Spirit of God. Thank you for the anointing to heal. Hallelujah.
Thank you, Holy Spirit. And in the name of Jesus, we speak healing sa inyo-inyong mga katawan. We command in the name of Jesus, pain, leave your body right now in the name of Jesus. We command in the name of Jesus, anumang nagpapahirap sa iyong katawan, anumang irregularity sa iyong organ, sa iyong mga puso, bituka, atay, kidney, anuman, sa inyong mga laman loob, ang nagbibigay ng hindi tamang tatrabaho ng inyong mga lamang loob in the name of Jesus, inuutusan namin, be restored in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Father, we thank you. We thank you, Lord. The same Holy Spirit na nasa amin, Panginoong Jesus, is the same Holy Spirit na nasa amin. Thank you, Lord Jesus, dahil po sa inyo, we receive that same power that is in you na nasa amin din po. At sinabi mo nga, we shall lay our hands on the sick, and the sick shall recover. Amen. We are now laying our hands, and in the name of Jesus, we bring healing to your whole body in the name of Jesus. Power of the Holy Ghost. Oh, glory to Jesus. We thank you. We give you praise and we give you glory. Thank you, Lord, for the healing. You will recover, kaibigan, kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. At dahil po, para maging mas matagumpay, maging mas maayos ang takbuhin ng iyong buhay, kinakailangan po nating ang Panginoong Jesus ay tanggapin sa ating buhay. Yes. At ililid po tayo ni Sister Mercy sa panalangin mong ito. Hallelujah. Sister Mercy. Sige po. Hallelujah. Sa mga nanonood po at nakikinig po ng programang ito, para maranasan po ninyo ang himala ng kapangyarihan, ng pag-ibig ng Diyos, himala ng kagalingan, himala ng pagpapala, kapayapaan, kaayusan at katagumpayan sa buhay, sabayan niyo po kami sa panalangin ito. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. At matapos ang ikatlong araw, ikay nabuhay muli, Panginoong Jesus. Salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan na mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Jesus. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations. Hallelujah. Salamat po, Sister Linang. Salamat po, Sister Mercy. At salamat po sa bawat isa at purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Again, you are blessed. Why? Because you can cheer up. The Word works. Bye-bye. I love you. God bless you. Jesus loves you. Hindi na I love you. We love you. Bye-bye. We love you. See you. See you next. Magandang gabi. Bye-bye.